Happy Sabbath po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa magandang mensahe ng awitin. People need the Lord. Alam niyo po mga kapatid, ang awitin po na yan ay napaka-makasaysayan sa inyo pong lingkod. Nung ako po ay high school sa EUP, meron po kami tuwing umaga na devotional at merong special number. Hindi ko alam mga kapatid kung bakit yung pong gumagawa ng schedule ay naisipan ilagay ako sa special number. Dahil sa matinding pangailangan mga kapatid, ang aking ginawit, people need the Lord. Talagang ramdam na ramdam ko yung matinding pangailangan sa Panginoon ng mga oras na yon. Dahil hindi ko po kaya yung awit na ginawa po ng ating bata. Maganda po yung kanyang pag-aawit. Ako po umawit lang. Hindi ko alam kung ano po ang direksyon ng aking tono. Kapatid, yan po ang isang talento na akin pong pinangarap mula pagkabata pero sadyang hindi pinagkaloob. Kaya mga kapatid, pag po ako ay inyong inanyayahan umawit, tutulak na lang ako. Ako po mga kapatid ay nagpapasalamat sa Panginoon. Nung akin pong sinek yung ating lesson, na-realize ko mga kapatid, tayo pala ay nasa huling Sabado na ng kwarta. Ibig sabihin po mga kapatid, natapos na po natin ang 1/4 ng 2026. At purihin ang Panginoon mga kapatid dahil nakasurvive tayo. Sa tuwing ako po ay nagpapagas mga kapatid, pataas ng pataas. Last week po, nagpagas ako 80 plus. Ngayon, 90 plus. Inaabahan ako next week. Baka 100 plus na. Buti na lang mga kapatid, yung aming pong service ay motor. Maliit-liit lang po ang tangke. At nung ako po ay nagpagas kahapon, sabi ko bagamat maraming pagsubok ang buhay, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil kahit na tumataas ay nasabi ko pa rin sa nagagasolina, sir, full tank, sagad na sagad. Ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Ha? Bagamat mayroong mga ganoong karanasan, sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng mga maliliit na bagay na ito po'y paalala sa atin ng pagpapala ng ating Panginoon. Ngayong umaga po mga kapatid sa atin pong pag-aaral, nung akin pong chinek yung mga topic every Sabbath na naka-assign po sa ating schedule, ang 4th Sabbath po nakalagay doon is about nurturing and discipleship. Mga kapatid, pagdating po sa usapin ng yung discipleship po, nung nag-speaker akong nakaraan, nauna na po. Gayong nurturing naman ngayon. Pagdating po sa usapin mga kapatid ng nurturing sa ating iglesia, ano po yung madalas na iisip natin na dapat po natin gawin? Kapag mo kapatid, pag pinag-usapan yung nurturing sa ating church, ano ba yung madalas na dapat ay atin pong ginagawa para talagang ma-nurture ang bawat isa? Ano po? Yan, Bible study. Tayo po ay patuloy na nag-aaral. Ano po? Ngayong umaga po mga kapatid, pag binasa nyo po yung ating talata na binanggit kanina, binasa natin kapatid, wala po kayong makikitang Bible study doon. Yung ako po ay nagbubulay-bulay mga kapatid, at akin pong tinitingnan kung paano nangusap ang Panginoon sa inyo pong lingkod. Meron pong tinuro ang Panginoon na isang napakahalagang bagay na kinakailangan maging bahagi ng ating pong iglesia upang ating patuloy na mapangalagaan ang bawat karit ng iglesia.
At yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw ng Sabat na ito, Panginoon. At salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagbulay-bulay sa inyong banal na salita. Aming inihiling ang pangunguna ng banal na Espiritu. Patuloy na kayo po ang mangusap sa amin, Panginoon, at ipahayag ang iyong mabuting mensahe sa bawat isa sa amin. Pagpalain po kami, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samatiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung kayo po ay meron mga Biblia, mga kapatid, buksan po natin ito sa aklat ng Galatia. Galatians chapter 6 verse 2. Galatians chapter 6 verse 2. Ito po ang sabi, mga kapatid. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Sa ibang mga salin po, mga kapatid, ang ginamit po ay hindi bear each other's burden o bear one another's burden. Kung hindi, ang sa ibang salin po, mga kapatid, ang ginamit po na pananalita ay carry each other's burden. Ano po? Sa Tagalog po, mga kapatid, ang sabi po, magbuhat kayo ng pasanin ng isa't isa. Ano po, mga kapatid, ano po ang kinalaman ng bagay na ito sa nurturing sa ating church? Ano po, mga kapatid, nung akin pong tinignan ang ilang mga pag-aaral, pagdating sa mga nagiging dahilan kung bakit nawawala ang mga kaanib sa iglesia, napakaliit po ng percentage na ang dahilan ay may kinalaman po sa ating mga doktrina. Napakaliit ng percentage na ang dahilan ng isang tao kung bakit siya umalis sa iglesia is dahil ang tingin niya mali yung tinuturo natin. Alam niyo po kung yung pinakamalaki? Ang pinakamalaki po madalas ay may kinalaman sa kung paano nila naramdaman ang pag-aalaga sa iglesia. Kaya aking naisip, mga kapatid, kahit pala yung ugnayan na may kinalaman tayo sa iglesia ay isang bagay na dapat nating pag-usapan kapag gusto nating malaman kung paano alagaan ang bawat isa sa iglesia, kung paano natin i-nurture ang bawat isa. Alam niyo po, mga kapatid, tayo po ay lumaki doon sa kasanayan, no? Na bahagi ng ating pong nurturing is yung patuloy na pagtuturo sa ating pong mga kaanib, lalong higit yung mga bagong miyembro ng ating iglesia. Pero bukod pala dito, mga kapatid, ay meron pang isang napakalagang gawain na ating dapat gampanan. At yun po yung nilalaman ng talatang ito, na kung saan atin pong tayo po ay maging instrumento upang dalhin ang pasanin ng bawat isa. Ngayong umaga po, mga kapatid, ay meron po akong naisibahagi sa inyo at tatlong mahalagang bagay na tinuturo po sa atin ng isang maikling talata na ito. Kung atin po titingnan, mga kapatid, yung unang bagay na tinuturo ng talatang ito ay yung katotohanan na meron na yung pasanin ay totoo sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino po sa inyo dito ang hindi nasi-stress? Hindi na mo problema. Hindi nakakaramdam ng pangamba.
Walang tumataas. Ha? Lahat po tayo ay mayroong mga kanya-kanyang pasanin sa buhay. Ha? Lahat tayo po ay mayroong mga mabibigat na dinadala. Nung sinabi po mga kapatid, noong talata na atin pong dalhin o yung mga pasanin ng isa't isa, ito po ay sa kadahilanan na yung pasanin na ito ay isang realidad sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin maitatanggi mga kapatid na lahat po tayo ay mayroong mga dinadala. Sabi po dito, ang mga pasanin ay maaring may kinalaman po sa emosyonal. No? Ito po yung pangapagkabalisa, depresyon, dalamhati, or spiritual. May kinalaman po sa pagdududa, kasalanan at tukso. Pwede rin po sa praktikal na bahagi ng ating buhay, katulad po ng pangailangang pinansyal, karamdaman at hindi maayos na ugnayan sa pamilya. O kaya ito po ay may kinalaman sa relasyon na bunga ng mga gawain na hindi po naging mabuti ang dulot sa atin. No? Mga kapatid, sabi po dito sa Testimonies for the Church, Volume 7, the sympathy of Christ manifested through His servants will relieve many a heavy burden. The church should be a place of refuge and hope where the weary find rest. No? Pinapakita dito mga kapatid na meron po talagang bahagi ng buhay natin na meron tayong mga dinadala na mga pasan or mga burden. At ang iglesia daw po ay isang lugar na dapat ang mga tao ay makakaranas ng kapahingahan. Mga kapatid, bakit po mahalaga na alam natin na totoo ang mga ganitong bagay? Sino po sa inyo dito mga kapatid, yung kapag merong problema, komportable kayo na ikwento agad yung problema nyo sa ibang tao? Sanay po ba kayo? Ha? Ako po mga kapatid, hindi. Mula pagkabata mga kapatid ay ayoko na inaabala yung aking pamilya. Kaya nung bata po ako, ewan ko po kung naranasan niyo yun, pag ako po ay nasugatan sa paglalaro, hindi ko po kinukwento yun. Bawa, nadapa ako, nagkasugat. Magsusuot ako ng short na medyo mahaba-haba para hindi kita hanggang sa gumaling yung sugat. Meron lang pagkakataon na mahalata siya kasi nga minsan hindi mo sinasadya, biglang tabingin yung lakad, no? O kaya hindi mo makikilos ng ayos. No, kapatid, may mga tao na hindi ganoon kadali para sa kanila na i-open up yung kanilang kalagayan. Bakit po? Dahil doon sa takot na baka sila po ay mahusgahan. Dahil doon sa takot na baka makarinig sila ng hindi magagandang mga panalita sa ibang mga tao. At tayo po ay nabubuhay minsan sa isang panahon o sa isang lipunan na kinakailangan ipakita mo na ikaw ay matibay. No? Mula pagkabata ang atin pong nagiging training ay dapat tayo ay atapang tao. No? Kaya minsan mga kapatid ay parang kapag nalalagay tayo sa ganitong kalagayan, ang ating pakiramdam ay baka isipin ng tao o ibang tao ay mahina ako. Kaya hindi tayo ganun nagiging bukas na ibahagi yung ating nagiging mga suliranin. At dahil po dito mga kapatid, may mga pagkakataon na yung mga ganitong karanasan sa buhay natin ay naitatago natin. Pero mga kapatid, yung ating pag-aaral ngayong umaga ay pinapalaman tayo na ang mga ganitong karanasan ay totoo sa ating buhay. Hindi natin kailangang itago. Hindi natin kailangang magpanggap na meron tayo kahinaan dahil yan po ay bahagi ng ating buhay. At alam niyo po mga kapatid, sa amin pong karanasan,
yung mga ganitong pagtatago ng mga suliranin ay malaki ang epekto sa ating pong buhay. Sino po sa inyo mga kapatid na nababahala sa isang bagay at nung ito ay kanyang inilihim sa iba, ay naging maganda yung pakiramdam? Huh? Sa pagiging po mga kapatid, maganda ba yung pakiramdam na meron po kayong dinadala tapos kayo lang ang nakakaalam? Yeah? Alam niyo po mga kapatid, meron po ako naging karanasan na ganyan. Sabi ko nga po, hirap ako mag-open sa ibang mga tao, kahit sa aking pamilya. Na meron pagkakataon na ako po ay nagkaroon ng isang napakalaking suliranin. At kung akin po itong tinatago sa aking sarili, may mga pagkakataon na pakiramdam ko ay meron na akong sakit sa puso. May mga pagkakataon na pakiramdam ko yung tibok ng aking puso ay hindi na normal. At ang hirap na makapag-focus sa aking ginagawa. Kaya mga kapatid, mahalaga na maging aware ang bawat isa sa atin na ito ay nararanasan ng bawat isa. Mga kapatid, nung pandemic po, marami pong namatay dahil sa sakit, sa COVID. Which is, in some way, ay medyo aasahan na natin kasi nga mayroong pandemic, may sakit. Pero ang pinakamalaking bukod doon sa COVID, ang isa sa pinaka talagang naging pahirap sa buhay ng mga tao, lalo na ng kabataan. Alam niyo po kung ano? Depression. Marami pong mga tao, lalong mga kabataan, nakaranas ng depression ng time na yon. Marami pong ako nabalitaan na nag-commit ng suicide dahil sa kanila pong mga naging karanasan. Yan. Kaya mga kapatid, hindi po natin pwedeng baliwalain yung mga ganitong bagay sa ating buhay. Ito po ay isang realidad na kinakailangan po nating tanggapin. Yung ikalawang bagay mga kapatid na tinuturo ng ating pag-aaral ay yung katotohanan na tayo po ay mayroong gampanin. At dun po sa talata mga kapatid, napakalinaw po ng gampanin na kinakailangan po nating gawin. Ang sabi po dito mga kapatid, ang sabi po natin, bear one another's burden. Ano po? Sa Tagalog po mga kapatid, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Bakit po mahalaga mga kapatid ang mga pananalita na ito? Kanina po sa unang punto, nalaman natin na ito ay totoo. Lahat ay mayroong pasanin. Lahat ay pwedeng makaranas ng hindi magandang kalagayan dahil sa mga pasanin na mayroon tayo. At ang gawain mga kapatid ay tulungan natin ang bawat isa na pasanin. Ang bawat dala-dala na mayroon ang bawat isa. Sabi po dito mga kapatid, hindi daw po sinabi ni Pablo na sa mga panahon na ito ay atin pong payuhan o obserbahan ang pasanin ng iba. No? Ano mga kapatid? Ang mga pastor po ay nung kami po ay estudyante, tinuruan po kami magturo ng lesson. Tinuruan kami mag-sermon. Tinuruan kami mag-lecture. In short mga kapatid, tinuruan po kami magsalita na magsalita. Kaya madalas po mga kapatid, itong sabi ko nga ay how I wish nalaman ko ito una pa lang. Nasanay po ang inyong lingkod na magsalita na magsalita. Kahit maghapon mga kapatid. Sanay po ako doon. Kaya minsan mga kapatid, kapag mayroong lumalapit ng mga membro na
merong mga dinadalang mga problema, ang alam po namin, magsalita rin ng magsalita. Minsan, mas mahaba pa yung sinasabi namin kaysa dun sa problema ng kapatid. Kaya pati yung kapatid na problema din sa sinabi ng pastor. Pero mga kapatid, ako pinagpapasalamat sa Panginoon. Last year, from November to December, ang inyo pong likod kasama po ng ibang mga pastor, kami po ay in-enroll ng Cavite Mission sa Clinical Pastoral Education dun po sa MAMC. So nag-aral po kami ng chaplaincy. At nagulat po kami mga kapatid, hindi pala magsasalita ka ng magsasalita pag may nagkukwento sa iyo. Ang gagawin pala ay makikinig ka ng makikinig. Ay talagang pagsubok sa amin kung paano namin sasanayin ang aming mga sarili. Mga kapatid, na doon ko po natutunan yung tamang pakikipag-usap sa mga tao na mayroong suliranin. May mga pagkakataon pala mga kapatid na hindi na tayong mga tao, kapag tayo mayroong suliranin, hindi naman talaga natin kinakailangan yung payo ng iba. Ang kailangan natin ay tenga na willing makinig sa ating kwento. At nakakagaan ng kalooban mga kapatid kapag meron tayong napagsasabihan ng ating pong damdamin. Nakakagaan ng kalooban kapag meron tayong napagkukwentuhan ng ating nararamdaman, ng ating mga pasanin na hindi natin alam kung ano yung ating pwedeng gawin. Pero mga kapatid, kung yung pong inyong pagkukwentuhan ay pinagalitan kayo gamit sa magkwento, kapagay nyo mga kapatid, matutuwa po ba kayo sa inyong naging karanasan? Halimbawa, nagkwento kayo ng inyong naging isang pagkakamali. Madalas po mga kapatid, kahit ang inyong lugot po mga kapatid ay merong ganong karanasan din before. Ang ating pong nagiging niya, yan, kasi ginawa mo kasi yan, no? Pasaway ka kasi, hindi ka kasi sumunod. No? Ngayon, dun sa tinuro sa amin, yun palang ganoong response, ay lalo po nating ginagawang guilty yung tao. Ngayon, ano po yung mangyayari kapag lalo naging guilty yung tao? Ang maalala po niya ay, nagkamali siya, palpak yung kanyang ginawa, pero wala siyang naging paraan para ayusin yung kanyang ginawa. Kaya mga kapatid, kahit yung simpleng response pala natin, napakahalaga. Kaya ang sabi po ni Pablo mga kapatid, pagdating sa pasanin ng bawat isa, hindi niya po tayo inutusan na sermonan mo yung may pasanin. Hindi niya po tayo inutusan na panoorin o pagtawanan mo yung tao na mayroong pasanin. Hindi niya po tayo tinuruan na pag meron ka nakita ang kapatid mo na may pasanin, ay ikwento mo ng ikwento sa iba. Ang tinuturo po ni Pablo mga kapatid, ay tulungan natin ang bawat isa na dalhin ang mga pasanin na ito. Ngayon po mga kapatid, paano natin ito magagawa? Sabi dito mga kapatid, ito po ay nahulugang dumalo sa oras ng sakit ng kapwa, makinig na may habag, hindi panghuhusga. Manalangin kasama at para sa iba. Magbigay ng praktikal na tulong kung maaari. Maging naroon kahit hindi mo alam ang sasabihin. Yan. Alam niyo po mga kapatid, doon po sa aming training na ginawa, meron pong isang bagay na tinuro sa amin. Ang isang bagay na tinuro po sa amin doon, ang pinakamabuting regalo na pwede po natin ibigay sa isang kapatid na mayroong pasanin, yung presensya natin. Yung ating presensya na naroon para sa isamahan, yung ating presensya na naroon para pakinggan ang kanyang kwento. At mga kapatid, ang hirap po
totoo lang, ang hirap po sanayin yung sarili sa ganung bagay. Nung kami po ay naroon sa Mamsi, kasi bahagi po ng aming ginagawa, hindi naman po kami nagkaklase. May time na kami po ay dumuduty sa hospital at dinadalaw yung mga may sakit. Lalong higit, ang normal na dinadalaw po namin doon is yung mga ooperahan kinabukasan. Para sila ay ipag-pray at pakinggan yung kanilang mga damdamin. Siyempre, iba po yung pakiramdam kapag ooperahan ka. Naranasan ko po yan, na-operahan na din po ako sa Mamsi. At marami pong iba't ibang takot na naramdaman ng isang tao na operahan. Bukod po doon sa takot kung paano siya gagaling, ay yung takot kung paano gagaling din yung kanilang pitaka. Yeah. So mga kapatid, iba yung pakiramdam ng isang tao na alam niya na meron siyang darating na malaking gastusin. So yun po yung pinapagawa sa amin. No? Umiikot kami every night para dalawin yung mga may sakit. Isang araw po mga kapatid, kami po ay umattend ng chaplaincy seminar. Doon din lang din po sa MAC, yung pong Manila Adventist College na katabi ng Mamsi. Nagulat ako kasi yung aking isang kaibigan na pastor po sa CLC, bigla pong nag-chat. Sabi ko, ilang taon na akong hindi sinachat nito eh. Kinabahan ako kung bakit ako chinat. Yung pala mga kapatid, yung kanyang tatay that time ay dinala po sa Mamsi. Very critical po yung kanyang kondisyon. Merong parang pumutok na ugat sa ulo. Kaya mga kapatid, ako po ay isinama ko yung aking kaibigan na dumuduti rin doon. Mga klase ko po, dahil isang pastor. Sabi ko, samahan mo ako. Puntahan natin. Nasa emergency room daw yung ating isang kaibigan pastor. So pumunta kami dalawa doon mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, tayo pong mga tao, sanay po tayo na kapag may nagkwento sa atin ng mga absudarin, ano po yung sasabihin natin? Okay lang yan. Kahit hindi talaga okay, sabihin okay lang yan. Yeah? Sobrang na-challenge ako mga kapatid nung panahon na yon. Kasi nga, pagdating namin doon, sobrang tahimik ng ER. Yung kanyang tatay ay nakahiga doon sa bed. Ang daming mga nakalagay na kung ano-ano. Hindi ko talaga alam kung ano yung aking sasabihin. Paano ko siya babatiin. Pero mga kapatid, sinusubukan kong practicein yung aming natutunan na ang mahalaga ay ang inyong presensya doon at yung pakikinig. Kaya mga kapatid, sa kabilang bahagi ng aking isip, naglalaban na ang dami ko pong tanong na gustong itanong doon sa aking kaibigan sa nangyari. Buti na lang mga kapatid ay sa po ay nagkwento doon sa nangyari. At nakita ko na napakahalaga ng presensya natin mga kapatid. Alam niyo po, for almost 1 hour, wala po kami ginawa doon kung isamahan siya sa ER. May mga time na nagkukwentuhan kami, pero sobrang konti ng amin pong mga pananalita. Kasi that time, yung kaibigan po namin yun, napakamasayahin po ng kaibigan namin yun. Pero for the first time, nakita ko po siya at talagang sa mata pa lang niya, alam ko na sobrang nag-aalala siya doon sa nangyari sa kanyang tatay. Mga kapatid, so, amin pong sinamahan siya doon hanggang sa ang kanya pong father ay dalhin sa anong tawag ito? ICU para doon po siya gamutin. At sabi ko mga kapatid, very challenging yung ganoong sitwasyon. Dahil nasanay tayo mga kapatid na dapat meron tayong sabihin na payo. Gusto natin na, uy, okay lang yan, kahit na talagang hindi talaga okay. Pero nakita ko mga kapatid, yung blessing ng ating pong presensya sa tao na ating pong, na meron pong dinadalang pasanin.
Nakita ko mga kapatid kung gaano kahalaga na meron po silang nakikitang karamay nila sa mga ganitong sitwasyon. Nakita ko mga kapatid doon kung ano yung blessing na meron silang napaglalabasan nung kanilang mga worries noong time yun. At actually, ang pinaka talagang tumatak sa akin na sinabi ng aking kaibigan, kasi yung aking kaibigan ko rin mga kapatid, malapit na po siyang ma-ordain. Sabi niya, sana umabot yung tatay ko na buhay pa hanggang sa ma-ordain ako. Talagang, noong ko nakita, alam niyo po kapatid, doon sa pakikinig namin sa kanya, kapag yung ating style ng pakikinig ay talagang hinahayaan natin na unawain kung ano sinasabi ng mga kapatid, marami po itong ituturong mga mensahe sa atin tungkol sa damdamin ng ating kausap. At noong sinabi niya yun, ay mas lalo kong naramdaman yung bigat ng kanyang nararamdaman. Dahil maraming bagay ang gusto niya pong maranasan kasama yung kanyang tatay. Nakakalungkot pa mga kapatid dahil after few days, yung kanyang pong father actually ay namatay. And doon sa karanasan na yun, ng aming pong pamabalagi sa ospital, ang daming bagay yung tinuro sa akin ng Panginoon. May mga pagkakataon mga kapatid, na kaya hindi po natin lubusang maalalayan yung bawat kapatid. Dahil madalas po mga kapatid, kapag tayo po ay nakikinig ng kwento ng iba, ang ating nasa isip ay, ano kaya yung sasabihin ko pagkatapos na magsalita? Ang inisip natin, ano kaya yung magandang response with quotation? Kaya mga kapatid, minsan akala natin naiintindihan natin yung kapatid, pero totoo hindi talaga natin naiintindihan. Kasi nga, habang kasi ito siya, tumatakbo yung ating isipan, ano ba yung, ano nga yung sabi dun sa book ng ganyan. Kaya minsan, ang dami natin namimiss. Pero nung tinuruan kami mga kapatid na makinig na mayroong pag-unawa, doon ko na-realize, marami para tayong matututunan. Kung ano talaga yung nararamdaman ng isang tao kapag tayo ay nakikinig na ang ating goal lang is talagang makinig at unawain yung ating kapwa. Kaya mga kapatid, yung paalala sa atin na ito ng ating pong ni Pablo, ito po ay mayroong malalim na mensahe para sa bawat sa atin. Ito po ay isang paalala sa atin kung paano natin aalagaan yung bawat isa. Kung paano natin aakayin ang bawat isa sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Ang sabi po dito mga kapatid, bahagi daw po ng atin pong gawain ay yun, makinig ng may habag, hindi panghusga. No? Sabi nga mga kapatid, minsan, kapag tayo po ay nakinig ng kwento ng iba, ang ating pong nagiging response ay, yan kasi, kung hindi sana yung ginawa mo, hindi ka sana nagkaganyan. Mga kapatid, ito po ay nagdudulot ng hindi maganda sa mga tao na nakapuan dyan. Kahit po siguro tayo mga kapatid, no? Kung tayo po ay magkwento sa ating kaibigan, dahil gusto lang natin na mayroong paglalabasan ng ating damdamin, tapos pinagalitan tayo kung ano pang sinabi sa atin, minsan tayo po ay hindi nakakaranas ng encouragement. No? Kaya mga kapatid, mahalaga po. At sabi dito, ang pagbuhat ng pasari ng iba ay parang pagsasabi, hindi mo kailangang pagdaanan ito ng mag-isa. Alam mo tayo pong mga tao, kapag alam natin na meron tayong karamay sa mga bagay na ating pinagdadaanan, kapag alam natin na sa lahat ng ito ay merong willing makinig sa atin at tayo ay hindi huhusgahan, willing na bigyan tayo ng panahon para tayo ay samahan, nagbabago yung perspective natin sa ating buhay. Mas lalo tayong nagiging bukas sa mga tao, mas lalo tayong nagiging panatag na
pakita yung ating mga pinagdadaanan sa iba at mas lalo po natin natutulungan ang bawat isa. Napakalaga po mga kapatid na iparamdam natin sa bawat isa na sa lahat ng panahon na ito ay hindi po tayo nag-iisa. Merong kapatid na willing na samahan tayo at pakinggan tayo sa lahat ng ating pinagdadaanan. Sabi dito, it is the work of Christ to lift burdens from the weary and afflicted. The followers of Christ should share this labor of love, offering both sympathy and aid. Yan po mabasa sa Ministry of Healing, page 143. No? Ang mga tagasunod po ni Kristo ay dapat ipakita ang pag-ibig sa bawat isa. Katulad ng gawain ni Kristo, na dalhin ang pasanin ng iba, ay ganoon din ang ating maging pagdinikod. At kapag natutunan natin kung paano samahan ang bawat isa, alalayan ang bawat isa, at tulungan ang bawat isa na dalhin ang kanya-kanya mga pasanin, sabi po sa ikatlong bahagi dito mga kapatid, ito po ay magiging resulta. Ang magiging resulta po nito ay atin pong tutupad ang utos ng ating Panginoon. Sabi po mga kapatid sa talata, Galatians chapter 6 verse 2, sa huling bahagi, and so fulfill the law of Christ. No? Sa ganung parang daw ay atin pong natutupad ang utos ng ating Panginoon. Ang utos po sa atin ng ating Panginoon ay mahalin natin ang isa't isa. No? Pag sinabi pong isa't isa mga kapatid, isa po sa tinuturo ng Biblia, hindi po depende kung sino yung ating kaharap. No? Minsan po kasi mga kapatid, mahalin natin yung isa't isa. Pag tinatay, mahal yung aking kapwa, maliban dun sa aking chismosang kapitbahay. Depende pa. Okay, pag sinabi mong mahalin natin ang isa't isa, gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yeah? Ibig sabihin tayo po ay dapat hindi nagtatangi. Yung bagay po nito kapag naging bahagi ng ating iglesia ay magiging matatag ito at ang bawat isa ay maalagaan. Kung tayo po ay merong pagmamahal sa bawat isa na hindi pinipili kung sino po yung ating kaharap, ang bawat kaanib po ng iglesia ay maalagaan natin ng tama. Sabi po dito, paano ba tayo minahal ni Kristo? No? Dinala po niya yung ating mga pasanin. Dinala po niya yung ating mga kasalanan. Sinamahan tayo sa ating mga dalamhati at sinamahan tayo sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kaya mga kapatid, kung paano po tayo sinamahan ni Kristo, kung paano niya po tayo dinamayan, kung paano niya po tayo tinulungan na buhatin ang ating pong mga pasanin, gayon din daw yung ating gampanin sa mga tao. At sabi ka dito sa ikatlo, ang bunga nito ay ating natutupad ang utos ng ating Panginoon. Bakit po? Ano ba yung utos ng ating Panginoon? Sabi nga sa kanya, mahalin po natin ang ating kapwa. Sabi mo dito, sa pagbuhat natin ng pasanin ng ibang tao, nagmumukha tayong larawan ni Jesus. Kapag inaalalayan pala natin yung isa't isa, ay naipapakita natin si Kristo sa ating mga ginagawa. Kaya natutupad natin yung utos ng Panginoon na ibigin ang isa't isa. At sabi dito, kapag ito po ang ating ginagawa, sabi po dito, ay hinahayaan natin na maranasan ng iba si Kristo sa ating mga buhay. Isa po sa napakagandang awitin, ang sabi po doon, "Can the world see Jesus in me?" Kapatid, kung titignan po ang ating paggawa, makikita ba ng iba
si Kristo sa atin. At sabi dito, kapag ating tinulungan ang bawat isa sa ating mga kanya-kanyang pasanin, nagiging malinaw kung sino si Kristo sa paningin ng ibang mga tao. Mas nakikita nila na tunay na merong Diyos. Mas napapaniwala sila na merong pag-asa ang buhay. Mga kapatid, meron pong awitin din. Ang sabi ay, natutulog ba ang Diyos? Kasi mga kapatid, yung ating buhay dito sa mundo, maraming pagsubok. Maraming problema. Hindi natin alam yung mga tao na ating kaharap. Minsan, yan po ay sa ating paningin. Yan ay mukhang masaya. Pero hindi natin alam may mga dinadala pala na pasanin. May mga pagkakataon na akala natin yung kapwa natin nasa maayos na kalagayan. Pero hindi natin alam sa loob-loob niyan ay meron pala yung dinadalang mabigat. Sa unang tingin mga kapatid, kapag tumingin kayo sa inyong mga kapatid, mga katabi, hindi nyo po makikita kung sino ang merong problema. Pero ang totoo mga kapatid, bawat isa sa atin ay may dinadala. Alam niyo po mga kapatid, meron pong kwento roon sa AUP. Merong isang foreigner na estudyante. Kung di ako nagkakamali ay Indonesian. Siya po ay bumili ng tali sa store ng AUP. May nagtanong, anong gagawin mo dyan sa tali? Sabi niya ay magpapakamatay daw siya. Akala nila nagbibiro lang. Siya po ay naka-dorm sa Molabe. B floor. Ibig sabihin siya po ay nasa pangalawa. Ang number ng room ay 10. In short mga kapatid, B10 ang kanyang room number. At siya po ay gamit yung kanyang tali ay nagbitin ng kanyang sarili. Ano mga kapatid? Maraming tao sa paligid. Minsan akala natin nagbibiro lang. Isip natin, nakangiti, sasabihin, ano kaya kung wakasan ko rin yung aking buhay? Akala natin okay lang. O gulat na lang tayo, wala na. Ano mga kapatid, marami po akong karanasan na ganyan. Ang pinaka-recent po ay amin pong yung member siya dun sa church kung saan membro din yung aking tatay. Hindi ko alam kung naabutan mo si Brother Noel Alvarado. Yeah. Siya po ay kalapit namin na, nakatira po kami sa isang subdivision. Merong isang araw na siya po ay nag-attempt ng suicide. And akala ng iba ay okay lang kasi napigilan. Pero kinabukasan ng madaling araw, tinry po niya ulit. Nagulat kami dahil yung anak ay pumatok sa aming bahay. Mga lampas 4, no? Lampas 4 ng madaling araw yata. Sinubukan po siyang dalhin sa clinic ng AUP, pero late na po ang lahat. And nung time po rin mga kapatid ay halo-halo yung tumatakbo sa aking isipan. At noong yung mga ganitong bagay na ay naranasan, kasi marami na po akong narinig na kwento before. Pero nung nakita ko na siya sa mga tao na malalapit sa akin, doon ko nakita na hindi talaga biro ang ganitong bagay. At doon unti-unti na akin pong na-realize na hindi natin pwedeng baliwalay ng isa't isa.
Hindi natin pwedeng akalain na ang lahat ay mabuti. Kinakailangan nating maging bukas sa suliranin ng bawat isa. Mga kapatid, huwag na po natin hintayin na meron po tayong pag-uusapan na kwento na lamang ng buhay ng isang kapatid. Huwag po natin hayaan na lumipas sa mga araw na hindi natin kinakamusta, inaan na pinapakinggan ang kwento ng bawat isa. Dahil ang buhay ng bawat isa sa atin ay mahalaga. Kaya mga kapatid, pagkatapos po nung nangyari yun, saka po kami nag-enroll ng chaplaincy. At kung tayo po na yung mga kapatid, kahit hindi po ako kasing galing ng aking mga klase, ay talagang sinikap ko na mag-aral ng mag-aral. Nagbabasa ako ng mga libro para mas lalo pong matutunan. Dahil doon ko nakita na ito ay hindi lamang basta simpleng bagay. Mga kapatid, kaya kapag kami po ay merong nakikita ng mga ganitong mga panalita o narinig ng mga panalita ng ibang mga tao na nagpapahayag ng hindi mabuting bagay na gagawin sa kanilang buhay, talagang hindi po talaga kami tumitigil hanggat hindi nakakausap ang mga tao nito. Dahil alam namin na ang buhay ay mahalaga. Mga kapatid, katulad ng aking nabanggit, hindi po natin makikita ang mga ganitong bagay sa unang tingin sa isang tao. Kapag tumingin po tayo sa paligid, lalo na pag-araw ng Sabado, ang makita natin ay masasayang kapatid. Hindi natin alam minsan sino ang merong mabigat na pinagdadaanan. Kaya ngayong umaga po mga kapatid, sabi po dito, sa huling bahagi ng ating pong pag-aaral, ang ating daw pong iglesia ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba. Ito po ay isang buhay na katawan ng mananampalataya na ang gawain ay suportahan, aliwin, at palakasin ang bawat isa sa tulong ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi po dito, maging isang Kristiyano tayo na nagpapagaan ng pasanin ng iba. Kapag ginawa natin ito, ang simbahan ay hindi na lamang isang pagtitipon, kung hindi isang pamilya. Isang lugar ng kagalingan, isang salamin ng pagmamahal ni Kristo. Mga kapatid, sa umaga pong ito, sa ating pong pagtatapos, nawa ay atin pong makita ang pagpapahalaga na binigay ng ating Panginoong Kristo sa bawat kaluluwa na nasa ating paligid. At kung paano natin naranasan ang pag-ibig mula sa ating Panginoon, ito rin ang ating iparana sa iba. Nawa mga kapatid, bilang bahagi ng ating pag-aalaga sa bawat isa sa ating iglesia, hindi lamang natin sila turuan ng mga bagay patungkol sa ating Panginoon, kung hindi iparanas natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagdala ng pasanin ng bawat isa. At sa ganitong paraan ay ating natutupad ang utos ng ating Panginoon. Yun lamang po at pagpalain tayo sa umaga ito.